So ang Diyos, siya po ay eternal. Hello, sabihin natin eternal. At ang Diyos na ito lumalakad sa eternity. Wala pong katapusan. Amen? Along the way of eternity, sabihin natin along the way. Okay, so ano ang nilalakaran niya? Eternity. Okay? So along the way, God wanted to share the glory of Him from heaven to earth. So what He did, He started creating things on earth. Amen? Let there be light. Let there be separation of land and the sea. Amen? Let there be day and night. Let there be different kinds of animal. On the sixth day, He created man. Pwede ka ba rito? Ano? So He first created Adan. Sabihin natin si Adan. Okay. So si Adan, pinilano ng Diyos ang kanyang gagawin. Saan lumalakad si Adan? Saan? Sa eternity. Hello? Man is already walking in eternity. Kasi yun ang nilalakaran ng Diyos. Nung nakita ng Diyos na hindi mainam, na nag-iisa siya, binigyan siya ng katuwang. Sabi natin katuwang. So, ding, halika rito. Punta ka rito. O sige, yan ka. Ayan. So, lakad sila, isa, dalawang step. Isa, dalawa. So, nilalakaran nila ang eternity ng Lord. The plan of God. Amen. Amen. Bronson, halika. Ikaw ngayon si Lucifer. Okay? So, ang tinukso niya, ganyan nangyari. Babae ang tinukso, tama po ba? Ha? Sino ang may kasalanan? Si Adan. Kasi, dapat si Adan ang nagtuturo sa asawa. Amen? Anong ginagawa ni Lucifer ngayon? Binubulungan yung babae, binabaliktad ang sitwasyon na dapat siya ang nasusunod. Supposed to be siya. Hello? Ganyan ba mga asawa nyo sa inyo? Delikado. Kasi kaya siya isinilang para ano? Katuwang. Pagtutulungan nila. Wala namang masama kung ang gagawin nito galing sa kanya. Gets? Pero ang ginawa niya ay galing na dito. Nagets nyo? Kaya anong nangyari? Sila'y nagkasala. Baba kayo tatlo. Nawala sila sa eternity na dapat nilalakaran nila. Hello? Hello? So ang nilalakaran na nila ngayon ay papuntang kamatayan. Sino naglalakad ngayon sa kamatayan? Mga taong nagkasala sa Diyos. Amen? Jesus, halika. Si Jesus, doon ka sa tabi niya na. I am the Father. He is the Son. And He is the Holy Spirit. Amen? Kaming tatlo may kanya-kanyang trabaho. Ang Father ang nag-administer in the Old Testament. God the Son will now administer the situation in the New Testament. Ang ginawa niya, Philippians chapter 2,
hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, bumaba sa piling natin, namatay sa krus, para bayaran ang kasalanan ng mga tao. Hello? Na kung sino man ang tumanggap sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na, o kapag tinanggap mo siya, halika dito, balik ka sa eternity, kung saan tumigil si Adan. Hello? Kung saan tumigil si Adan, doon tayo ibabalik ng Diyos. Sabihin mo, ibabalik. Tinanggap mo na ba si Jesus? Balik ka. Pagbalik natin, lalakaran nating muli ang eternal life. Okay? Pero ngayon, ang Diyos, kung ano ang plano niya noong una, ganon pa rin. Kaya si Jesus is now the second Adam. Dito ka sa likod nila. He is now the second Adam. The first Adam, failure. Tama? Siya ngayon ang naging second Adam. Hello? Ano ngayon ang ginagawa ni Jesus? He is giving this man, burahin nyo na sa isip nyo si Adan, tao na siya, katulad natin. Siya ngayon ang nagtatapik, nag-i-encourage, okay, na magpatuloy, daanan ang eternity. Ang tawag po doon, grace. Hello? Unmerited favor. Hindi siya karapat-dapat, namatay ako para sa'yo, hoy, magpatuloy ka. Amen? Tuwing ito ay nangihina, aalalayan ni Jesus, kunwari aalis, sige nga, alalayan mo, huwag, balik ka dyan. Amen? Kung ano ang ginawa niya in the first creation, ganon din ang gagawin niya. Kailangan ni Jesus ng katuwang. Sino ngayon ang katuwang niya? Dito ka sa harap niyo. It is the Holy Spirit na siyang magtuturo ngayon dito ng direksyon. In the Old Testament, God is the one who administered. In the New Testament, Jesus is the one who is administering to us. But in the present time, it is the Holy Spirit who is now administering to us. That is why ang team po namin doon is, Holy Spirit, take over! Siya na po ngayon ang magta-take over. Si Jesus ang tagamasahe. Si Jesus ang merong grace. Magpatuloy ka, anak, namatay ako sa'yo. Hindi ka karapat-dapat, pero magpatuloy ka. Harap ka sa Kanya. Siya naman, tinuturuan nito. Lahat ng itinuturo niya, galing sa Kanya. Galing sa Ama. Hello? Is it biblical or not? Hallelujah. Harap ka doon. Hawakan mo yung balikat niya. Jesus, hawakan mo siya. So, lakad kayo. Ayan. Sino nangunguna? Holy Spirit. Gets nyo? Hello? Hindi. Ikaw manguna. Ikaw dito ka sa likod. Ginawa mong bodyguard yung dalawa. Amen? Hindi po tayo. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, tanungin mo siya. Harap ka. Tama ba yung direction ko? Hindi. Holy Spirit, take over. Amen. Amen. Hallelujah. In all your ways. Can we say, in all your
ways. Anong role nito ngayon? Actually, talunan na siya eh. Sumisigaw-sigaw na lang, "Oy, Briggs! Huwag ka makinig dyan, uy!" He has no power. Wala na eh. Biri mo ito, nagdesisyon, ayaw sumunod doon. Baba pa rin siya rito. Sinisisi yun. Desisyon niya na yun. Amen? Desisyon niya yun. Kasi ito tinalo na eh. Kasi kung may kapangyarihan pa siya, ibig sabihin, meron pa siyang kapangyarihan sa atin ngayon. Wala na po. Si Jesus na po ang naghahari eh. Ang banal na espiritu na nangunguna. Nagets nyo? Kaya ang sabi sa Romans chapter 12, ang kailangan mong gawin araw-araw, baguhin ang pag-iisip mo. Yung ginagawa natin ngayon, in the name of Jesus, hallelujah, evil spirit, get out, get out, get out. Nanahimik ako dito, wala na ng power. Amen? Ang kailangan baguhin, isip. Amen? Nagets nyo? Sino na ngayon ang susundin natin? It's the Holy Spirit. Amen? Pag nangihina ka, si Jesus nandyan lagi. Ang kanyang grasya at habag. Nandyan. Papaalala niya sa iyo, "Anak, you are not worthy to receive me. But only say the word, you shall be healed." Amen? Ano sabi nung awitin? How great God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. Nandito yung Father. It's our God. Amen. Ano yung second song yung kinanta mo? Not for a minute I'm forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Atras nga kayong tatlo doon. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive on, awaken. The Lord is in this place. Sige lang, ikot ka lang. Lord is in... Doon, baba ka dito. Not for a minute, I was forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Drive on, I'll be red. Drive on, so awaken. The Lord is in this place. Hop, nangihina ka. Bubuhatin ka ni Jesus. Kausapin mo siya. At sabihin mo, "Hop, tuloy tayo. Come on, encourage. Hawak ka lang." Iyan ang nangyayari sa atin araw-araw sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah! Sige, go! Woo! Hallelujah! Hallelujah. Let's give a hand to the Lord. Come on. Hallelujah. Mga kapatid, if you want a victorious life, let the Holy Spirit lead you. Do not be led by your emotions, your feelings. Hindi ka dadalhin sa tama yan. Kapag ikaw pala ay matampuhin o
nangihina dahil hindi mo alam kung anong karapatan mayroon ka. Hindi mo alam kung sinong kasama mo. Wala kang alam. Ang tawag sa'yo, ampun. Amen? Because if you are the Son of God, you know you're right. You have Jesus at your back. You have the Holy Spirit in front of you. No one can be against you. No one can be against you. Amen? In the kingdom of heaven, everything is already complete. Sabihin natin complete. Hallelujah, kompleto na po yun. Wala ka nang ibang hahanapin pa. Kaya inaasam-asam dapat natin ang kaharian ng Diyos na sumaatin. Amen. Ang ginagawa po kasi ng religious ngayon, pagka natuklasan nila ang isang bagay sa kaharian, prosperity, inilalabas nila sa kingdom, doon sila nagfo-focus sa isang blessing lang. Puro prosperity, prosperity, prosperity. Pag nakita na lang nila sa isang kingdom, uy, maganda yung deliverance. Kunin natin yung deliverance. Isa-separate nila, puro deliverance, deliverance, deliverance. Sa kingdom, kompleto po yun. Meron tayong prosperity, meron tayong deliverance, meron tayong pananampalataya, meron tayong apostolic, ay nako, kompleto po yun. Kaya sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May natutunan? Because I want you to learn. I want you to know your right. Being a citizen, not a member. Citizen. Amen? Pagka ikaw Pilipino, alam mo dapat ang karapatan mo. Amen? Minsan kasi natatakot ka kasi hindi mo alam kung sino ka. But if you know who you are in the kingdom of God, mga kapatid, wow, grabing privilege yun. Ha? Yung bang anak ninyo, nakikiusap pa, buksan natin itong chocolate pag binuksan yung ref. Hindi, yung anak mo, pag kinuha yung chocolate, sige, bukas. Kain. Bakit anak yun eh? Anak. Sino gustong magpalain ng Panginoon? Do you know that in the kingdom of God, abundance po ang blessing? Because the kingdom cannot be shaken. Hello? Abundance ang blessing. Amen? Hihingin mo na lang sa tatay mo. Kukuha ka na lang. Sino rito binigyan na ng karapatan maging anak ng Diyos? John 1:12, di ba? Sabihin mo, ako yun. Ako yun. You see? Nakadepende ka rin. Kawawa naman ako. Huy! Kaya nga yung prodigal son eh. Sabi ng Panginoon, ng tatay nila doon sa panganay na anak, anak, kung anong meron ako sa'yo. Hindi niya alam. You see? Paano na-bless yung prodigal son? Ano? Saan? Bumalik sa kanilang kaharian. Nakipagkasundo muli sa ama na siyang hari ng kaharian. Nung siya'y pinatawad, siya'y muling tinanggap. Anong ginawa ng ama? Ibinalik ang lahat ng kanyang karapatan bilang isang anak. Ay! Sabi mo sa katabi mo, hindi ka alipin. Anak ka.